Problema ng Pilipinas sa geopolitics, dahilan na paghina ng job creation ayon sa ECOP. Ang detalye ng balitang yan mula kay Kapartner Margot Gonzales. Kapartner Margot. Sa pinakabagong labor force survey ng Philippine Statistics Authority o PSA na ginawa noong May 8 hanggang May 28, pumalo na sa 2.11 milyon ang bilang ng mga jobless o mga walang trabaho sa bansa. Mas mataas ito sa 2.04 milyon na naitala ng PSA noong buwan ng Abril. Ayon sa Employers Confederation of the Philippines o ECOP, ang pagtaas ng bilang ng mga walang trabaho dahil na rin yan sa paghina ng job creation at pagsasara ng ilang kumpanya sa ating bansa. Punto nito dahil sa problema sa geopolitics o international relations, apektado ang investment at turismo na pagmumulan sana ng maraming trabaho. Umatrasta ang mga mamumuhunan dahil sa umano'y nakaambang na gyera sa pagitan ng Pilipinas at China, bunsod ang girian sa West Philippine Sea. Yung mga Chinese company na naghinto ng operation din dahil dito sa problema natin. Ano? So yun ang nakikita kong marami rin sigurong apektado itong mga inflation, mga kumpanya na lalo na yung maliliit na medyo instead of expanding, mayroon pa mga nagbabawas ng trabaho. So yun ang nakikita kong rason. Mga investors na medyo nag-aalanganin dito sa atin dahil maraming chismis na baka magkagera, masama tayo sa gera. Marami kong industries na alam na mag-i-invest sana, hindi natuloy. Actually, isang survey na nakita ko, yung sa 2023, halos zero investment ng Chinese in Pilipinas. Ang tourism bumagsak din sa services. Laki na ibinagsak dahil yung mga turista nila napunta sa Thailand, napunta sa Indonesia. Ang Pangulong Marcos, simula nung maupo sa pwesto, kaliwat ka ng foreign trips na ang ginawa para makapanghikayat ng mga investor. Sa katunayan, mahigit 20 bansa na ang pinuntahan niya sa loob ng 2 taon niya sa Malacanang. Pero ayon sa ECOP, kulelat pa rin ang Pilipinas pagdating sa investment. Problema, dito sa Asia, with all the efforts of the government, of the president, kulela tayo. Kulela tayo dito sa investment hanggang ngayon. With all the, pinakahuli tayo. Sinabi rin ng ECOP na ang pagtaas ng pasahod sa mga manggagawa sa National Capital Region ay hindi ramdam dahil sa walang humpay na pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Pagdating araw sa pagbibigay ng subsidiya ay kulelat ang Pilipinas kung ikukumpara sa mga ibang malalapit na bansa. Ang problema, there is a misconception sa mga kababayan natin na yung minimum wage natin is napakababa. Ang totoo, pinakamataas ang minimum wage natin dito sa ASEAN region ngayon. Noong isang taon, medyo nauusan tayo ng Indonesia kasi nagtaas sila. Pero nung lumabas yung last year, yung 40 pesos na increase sa Metro Manila, saka yung 35 ngayon, number 1 na naman tayo, pinakamataas. Bakit may problema in spite of that? Kasi pataas nga ang bilihin. Wala tayong subsidy sa like our neighbors, may subsidy sa fuel, mababa ang power cost nila, electricity, tapos yung mga agricultural products nila, mas competitive tayo, very uncompetitive productivity natin. So yung kaya mataas ang presyo natin. Para sa Diyos at Pilipinas Kumahal, Mark Gonzales, SMNI News. Samantala, mga nagplano na sa pagsalakay sa KOJC compounds, wala sa tamang pag-iisip. Ang detalye ng balitang yan mula kay Kapartner Almar Porzuelo. Kapartner Almar. Whoever thought about this operation is crazy. Ganito inalarawan ni Jose Alejandrino, dating Presidential Assistant ni dating Pangulong Fidel V. Ramos at Presidential Consultant ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, ang ginawang pagsalakay ng 2 batalyon na naka-full battle gear na PNP SAF at CIDG sa mga religious compound ng The Kingdom of Jesus Christ noong June 10, 2024. Ang nasabing pahayag ng dating kawani ng gobyerno ay kaugnay sa iligal na pagpasok ng PNP SAF at PNP CIDG sa hindi lang isa, hindi lang 2, kundi 4 na religious compound ng The Kingdom of Jesus Christ
sa Davao City at Kitbog, Malungon, Sarangani. Sa eksklusibong panayam ng SMNI News kay Jose Alejandrino, sinabi nito na ang ginawa ng mga armadong kapulisan sa mga religious compound ng KOJC ay hindi gawain ng taong may matinong pag-iisip. Paliwanag nito na kung magsisilbi ng arrest warrant ang mga pulis, dapat anya na mayroong tamang address. Taliwas sa ginawa ng mga naka-full battle gear na tila hinalughog ang buong Davao City sa dami ng mga lugar na pinuntahan. When you serve a warrant, an arrest warrant, you have to serve it at the address. You cannot go to all over the Davao, okay, serving a warrant of arrest. There has to be a specific address, okay? Now, if the address was at the Kingdom of Jesus Christ, the sheriff could have gone there, or one police officer could have gone there, knocked on the door, said, "Ma'am, meron kami dito yung warrant to serve. Can you receive it?" Or then the person receives it, at tapos na. Okay. You don't go down with a whole battalion of special action force to tear down the gates of the thing. We armed with Armalites, ganyan, as if you're going to war, okay? And then, you don't do that. Nobody in his right mind would do it. Naniniwala din si Alejandrino na overkill ang ginawa ng PNP SAF sa sobrang dami ng mga pulis na nagtungo sa mga religious compound ng KOJC. When you send 2 battalions of the PNP, SAF, that to me is an overkill. Do you need 2 battalions to serve a simple arrest warrant? Okay? Do you really need 2 battalions? And then they broke down the gates of the private property, the Kingdom of Jesus Christ. And what did they find there? Worshippers. Binigyang diin ni Alejandrino na ang kawalan ng hustisya at kawalan ng tamang proseso sa kaso ni Pastor Apollo C. Quiboloy at maging ang pagtanggal sa prangkisa ng SMNI ay planado na noon pa. I think this was part of a plan to bring down the Dutertes. Shut down SMNI because it is the only platform Duterte has for airing out his differences. And that is one aspect of a plan to ultimately destroy the Dutertes politically. Because when they have no more voice, wala na. Dahil dito, lahat ng ginawa ng gobyerno laban sa KOJC ay mali at maraming nilabag sa konstitusyon. And they are violating freedom of expression, freedom of worship, freedom of the press. Because when you cancel the license of SMNI without going through due process, it's an arbitrary, capricious decision, which is wrong. You cannot do it. No government can do it, because the moment the government does that, it's a capricious, arbitrary, capricious decision which goes against the Philippine Constitution. So what is this government doing? It's violating all the provisions of the Constitution. So, you know, when you look at everything that is happening, mali. What they're doing is wrong. Maliban dito, sinabi din ni Alejandrino na maging sa batas ng Diyos ay merong nilabag ang Marcos administration. You know, in the Bible, you cannot defile the house of God because you will be punished. And all those who defile the house of God, according to the Bible, will go to hell. So what did they do? By storming, the SAF storming and destroying the gates and entering into private property, that Kingdom of Jesus Christ is a house of God. You cannot do this. You are defiling the house of the Lord. There are many things that were wrong. Sa kabuuan, dahil sa mga nangyaring kapalpakan, kawalan ng hustisya at paggamit ng sobrang kapangyarihan laban sa mga kritiko at sa KOJC, sinabi ni Alejandrino na bumagsak ang ratings ni Marcos Jr. And it backfired. Because you know why? The number of those who now don't support Marcos has risen, from what I'm told, to 18 million. In other words, Marcos' rating, trust rating, is down to 33%. The same, Biden's rating is 34%. Marcos' rating is even below Biden's trust rating. Okay? Can you imagine that? Now, what does that mean? That means
that of the 31.6 million who voted for him, I predict his number of supporters will go down 9 to 10 million lang. Para sa Diyos sa Pilipinas, kung mahal ang Marforsuelo, SMNA News. Kaugnay pa rin sa balitang yan, 10 milyong pabuya sa makapagtuturo kay Pastor Apollo suhol sa KOJC members ayon kay Atty. Panelo. Ang detalye ng balitang yan mula kay Kapartner Sara Santos. Kapartner Sara. Bakit pa kayo kailangan mag-gano ng 10 million? Hindi sabihin yan. Sinusuhulan mo yung mga nandiyan sa Kingdom of Jesus Christ para isuplong ang kanilang religious leader. Nako, kayo talaga. Just do your homework. Lunes ng hapon nang inanunsyo ni Interior and Local Government Secretary Benhur Abalos ang 10 milyong pisong pabuya na ibibigay ng gobyerno sa kung sino man ang makapagtuturo sa kinaroroonan ni Pastor Apollo C. Quiboloy ng The Kingdom of Jesus Christ. Maliban dyan, sinabi rin ni Abalos na may tig 1 milyong piso ring nakalaan kapalit ng impormasyong tutunton sa 5 iba pang co-accused ng butihing pastor. Unang-una, akala ko ba may intelligence kayo? Di ba? Sinalakay nyo pa nga eh. Ano na nangyari sa intelligence nyo? Para kay dating Chief Presidential Legal Counsel Attorney Salvador Panelo, ang pinakabagong hakbang ngayon ng Administrasyong Marcos Jr. ay parabang suhol sa mga miyembro ng The Kingdom of Jesus Christ o KOJC, kung saan si Pastor Apollo C. Quiboloy ay ang founder at spiritual leader. Anya, marami parang mas malalaking problema sa bansa na mas kailangan pagtuunan ng pansin. Nagtataka nga ako bakit tinatarget nila si pastor ang daming problema ng bansa. Ordinaryong o kumbaga, maraming warrant of arrest na inisyo ang hukuman. Trabaho nila yan na ipatupad nila. Kung hindi nila ipatupad, resign na lang sila sa mga trabaho nila. Sa kasalukuyan ay kinukonsidera naman ni Philippine National Police o PNP Chief Police Major General Romel Marbil ang pagsasampa ng reklamong obstruction of justice laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Matatandaan na kamakailan lang ay pabirong sinabi ni Duterte na alam niya kung nasaan si Pastor Apollo C. Quiboloy pero hindi niya raw ito ituturo. Samantala nilinaw naman ni Atty. Panelo kung ano ang obstruction of justice ayon sa saligang batas. Hindi ko naman maintindihan kasi si PNP Chief. PNP Chief, mawalang galang na sa'yo. Magkonsulta ka muna sa abogado mo. Kasi wala kayong basihan. Ang batas sinasabi, kailangan knowingly, willfully, harboring a criminal or concealing a criminal. Pag meron kang ginawa, that will delay the arrest, the investigation, the prosecution, yun ang obstruction of justice. Nagpatutsada pa si Marbil at sinabing hindi raw pastor si Pastor Apollo, kundi isang pugante, bagay na sinupalpal agad ni Atty. Panelo. Mr. Chief, PNP, kahit pa assuming even a fugitive from justice siya, pastor pa rin siya. Bakit mo tatanggalin ang pagkapastor niya? Ang labo mo naman, ano ka ba? Paano mo naging PNP Chief? Saka, alam po ninyo, tandaan ninyo, ang presumption of innocence sa ilalim ng saligang batas, maliwanag. Hanggat hindi yan nakukonvict beyond a reasonable doubt, hindi yan isang kriminal. Yan yung huwag niyong kalilimutan. Sa huli, iginiit ni Atty. Panelo na ginamit lamang ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang kanyang sentido komon sa pagsagot sa mga katanungan ng mga reporter kung alam niya nga ba kung nasaan ang butihing pastor. Mali kasi sinasabi nila na si Presidente Duterte, nagsabi daw na, alam ko, secret. Kayo naman, pinapatawa lang kayo ni Presidente Duterte Jr. Ano naman kagad? Kagat naman kagad kayo. Unang-una, if you remember, may mga press con siya, di ba? Earlier on. May sinabi niya nasaan si alam niyo ba nasaan? Nandun lang yan sa Tamayo, wala na may ibang pupuntahan niya. Sinabi niya na nga Kasi he's just using his common sense. Dahil saan nga naman pupunta si pastor?
Hindi ka naman makaalis ng Davao na hindi ka makikita. Siyempre, sasakay ka ng sasakyan o aeroplano. Sa dami ng tao, kilalang tao, so malalaman. Kaya, pwede ba mag-aaral muna kayo ng inyong batas? Sige, file nyo para pagtawanan kayo. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, ako si Sara Santos, SMNI News. Samantala, deadline sa pag-ain ng petisyon para maharang ang extraordinary kay dating extradition kay dating Congressman Teves hanggang sa Hulyo 29 pa. Ang detalye mula kay June Samson. June. Sa hanggang panahon ng ni dating Negros Oriental Congressman Arnolfo Teves Jr. para maghain ng apela upang harangin ang extradition case sa kanya. Ipinaliwanag ni Atty. Ferdinand Topacio na batay kasi sa batas o rules of procedure sa Timor-Leste ay binibigyang pagkakataon ng sino man na makapaghain ng apela sa loob ng 30 araw simula sa araw na lumabas ang naunang desisyon. Ibig sabihin niya ay matatapos ang deadline nito sa July 29 para questionin sa Court of Appeals ng Timor-Leste ang pagkatig ng naturang bansa sa kahilingan ng Pilipinas na mapabalik si Teves sa ating bansa. Nilinaw naman ito pasyo na mayroong ibang grupo ng mga abogado ang naroon ngayon sa Timor-Leste para asikasuhin ang petisyon. Magugunitang si Teves ay itinurong mastermind sa pagpatay kay Negros Oriental Governor Roel Digamo at iba pa, kaya nagtago ito sa Timor-Leste. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, June Samson, kapartner mo sa Balita Serbisyo. Para sa uling detalye ng ating Balitang Nasyonal, Pilipinas ginawang malaking aircraft carrier ng mga Amerika. Ayon sa dating UP professor, ang detalye mula kay MJ Mondihar. MJ! West Philippine Sea o mas kilala sa international parlance na South China Sea. Ito ngayon ang sentro ng hidwaan ng China at ng Pilipinas. Ngunit sa panayam ng SMNI Radio sa eksperto sa usapin na si former UP Professor Roland Simbulan, pinaliwanag niya ang tunay na tunggalian ng Estados Unidos at China sa pinagagawang teritoryo. Tama, girian ng Amerika at China at hindi ng Pilipinas at China. Ani Simbulan, naggugulangan ng US at China sa kung sino ang magiging numero 1 ekonomiya sa buong mundo. Bakit nga ba mahalaga sa China ang West Philippine Sea? Paliwanag ni Professor Simbulan, trade route ng mga barko ng China ang pinagagawang teritoryo. Bagay na nais raw kontrolin ng US para kontrolin ang pasok at labas ng mga produkto o imports at exports ng China sa hangaring mapigilan ang pagsirit ng kanilang ekonomiya. Pag halimbawa yung US 7th Fleet na actively nag-ooperate dito sa South China Sea, i-blockade lang nila yung Strait of Malacca dito sa bandang south natin, no, malapit sa Indonesia, at saka yung Sea of Japan sa norte, mapipilayan talaga ang Chinese economy, no. Kaya yan ang pangungot ng China na kung mangyayari yun. Kaya bilang pang-counter ng China, inimbento raw nila ang 9-dash line para magkaroon ng claim sa nasabing mga teritoryo. Territorial claim para makapaglagay ng military installations, may pwesto ang kanilang nuclear-powered submarines at lagyan ng mga puwersa magpapatrolya sa lugar. Gusto nilang i-counter yon in advance, tulad ng nabanggit ko, kaya inimbento nila itong kanilang 9-dash line para i-claim ang halos buong South China Sea para makontrol yung operations ng US 7th Fleet at iba pang mga navies, no? Ni Professor Simbulan, binibilisan ng US ang tangkang pagkontrol sa South China Sea habang hindi pa nauungusan ng China ang kanilang military powers. Ito rin ngayon ang dahilan kung bakit maraming EDCA sites sa Pilipinas. Parang forward base tayo ng Amerika ngayon, parang aircraft carrier dito, no? Na kung mag-install ng Tomahawk missiles dito ang US na nakatutok sa kanilang mga lalo na syudad, no, pinakamalaking syudad, Beijing at Shanghai, talagang matetreten sila at lalo na dito sa South China Sea. Naniniwala naman si Simbulan na ang agresyon ng China sa mga pinagagawang teritoryo ay dahil sa labi sa pagpapagamit ng kasalukuyang administrasyon sa mga kano. Nagngingit-ngit sila kung bakit natin uli pinapagamit itong ating teritoryo, posible laban sa kanila at natetreten yung kanilang security. Nakikita naman ng dating UP professor na makakaapekto sa foreign policy ng Pilipinas ang labis na pag-alyansa nito sa Amerika. Maaari namang masundan ang mga paliwanag ni Professor Simbulan sa 3rd edition ng kanyang aklat na kamakailan labang inilabas. Taong 1984 at 85 pa inilabas si Simbulan ang una at ikalawang edisyon ng kanyang libro.
na naging pasihan ng mga pag-aaral sa presensya ng US military bases sa bansa. Hango ang libro sa kanyang panayam sa mga taga-US government na may alam sa deployment ng US military assets sa Pilipinas. Para sa Diyos sa Pilipinas, kung mahal, MJ Mondehar, SMNI News.